Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng Kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang may gawa ng tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo, pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawaing iyong iniatas at makamtan namin ang gantimpala ng iyong ipinangako sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Naggitngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito, at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng poon hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas ay matuturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Nililipol siya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Alleluia, 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 alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Easter. Matagal na batian tong Happy Easter, no? Tayo nasa panahon pa rin ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At tayo ay nasa buwan na ng Mayo, yung mga nasa Quiapo ay nagsimula ng naglakad na sila kanina kagabi pa. Pupuntang Antipolo, nag-ahon na. At syempre, kapag Mayo, ang mga Pilipino ay may natatanging debosyon sa mahal na ina. Kaya nga, mamayang hapon o mamayang gabi, o di naman kayo, ngayong umaga nagsisimula, di ba tayo may Flores de Mayo? Di ba? Tayo nag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birhen. At ngayon din, unang araw ng Mayo ay ating ipinagdiriwang ang araw ng manggagawa, Labor Day. At kaakibat, kasabay ng pagdiriwang natin ng Labor Day, at ngayon simula ng buwan ng Mayo, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Jose Manggagawa. Sa kalendaryo ng simbahan, dalawa lang ang piyesta niya. Ano yung isa? Ano yung isa? Di ba March 19? Di ba San Jose? Di ba? Ang esposo, ang kabiyak na puso ng mahal na Birhen. Ngayong May 1, ito yung ikalawa niyang piyesta. San Jose Manggagawa. Nabigyan ko ng kasaysayan. Bakit baga nailagay ng May 1? Sapagkat ang naglagay nito ay walang iba kundi si Pope Pius XII. It was instituted on May 1, 1955. Ilang years na mula ngayon? 70 years ago. Itinatag niya to bakit? Sapagkat nung panahong yaon, laganap kasi ang komunismo. Laganap ang socialism, socialist ideology. At ang communist ideology at socialist ideology, walang puwang ang Diyos. Walang puwang ang Diyos sa ganyang mga ideolohiya. At hindi lang yan, na ang tao ay mere parang isang gamit lang, Gamit lang, At para sa kanila, ang paggawa, ay isang pamamaraan din ng parang pang-aapi, pang-alipin, Kaya nga tuwing May 1, di ba, daming nagrarally, Pero napakaganda ng ginawa ni Pope Pius XII. Inilagay niya ang kapistahan ni San Jose Manggagawa o Saint Joseph the Worker para paalalahanan ako at paalalahanan ng lahat ng mga Kristiyano na ang pagtatrabaho, yan ay may dangal.
na ang pagtatrabaho ay pakikiisa ng tao saan? Sa malikhaing paggawa ng Diyos. Tingnan ninyo, kung inyo babasahin ang Genesis chapter 2, no? Kayo binagbabasa ng Biblia, bay basa-basa naman, ano? Oh. Di baga tanong sinabi doon, narinig natin, yung unang taong ginawa ng Diyos, nagtrabaho doon sa halamanan. Meaning to say, ang trabaho ay isang pakikiisa ng tao sa malikhaing gawa ng Diyos, no? Kaya nga, nung nabubuhay pa si Saint John Paul II, no, siya sumulat ng isang encyclical na ang pamagat ay Laborem Exercens, na sinasabi doon ni Saint John Paul II na ang paggawa ng tao ay hindi lang basta pakikibahagi, kundi siya'y nakikiisa sa Diyos. Kaya ang paggawa, ang pagtatrabaho, ito ay may dangal. No? Ginilagyan natin kasi ang paggawa ay hindi imbento, hindi ito idealismo ng komunismo at sosyalismo, kundi ang paggawa ito ay nilikha ng Diyos para makisa ang tao sa kanyang mga paglikha. Kaya napakaganda, no? At meron ding isinulat, no, na kung saan sinasabi din ni St. John Paul II na hindi lang basta ang mga nagtatrabaho, no, ay sila hindi lang mabigyan ng dangal, kundi sila din ay mabigyan ng tamang sahod. No? Kumbaga dito ay pinapaalalahanan ni St. John Paul II, o kayong may mga may-ari, no, ng mga kumpanya, ng mga establishmento, alagaan ninyo ang mga nagtatrabaho. Sapagkat sila ang tumutulong sa inyo para para umunlad ang inyong negosyo. No? Napakagandang paalaala yan. Yan din makikita din sa Centesimus Annus ni St. John Paul II. At napakaganda sapagkat ngayong umagang ito, ang ating ebanghelyo ay ating hinango sa ebanghelyo ni San Mateo. At dito yung Panginoong Hesus ay bumalik sa kanyang bayan. At ano ang sabi sa kanya ng mga tao? Hindi ba ito ay anak ng karpintero? Alam nyo kasi, nung mga panahong yon, kahit naman sa panahon ngayon, no, nasusukat ang tao sa pamamagitan ng kanyang trabaho. No? Aminin man natin o hindi, di ba? Kapag ikaw ay sabihin natin ang hindi ka nakapagtapos, ano ang yung trabaho? O street sweeper, ikay nasa palengke, nagtitinda ng isda. Kung ano, minsan ay katulong, di ba ga? O kapag naman ikay nakapagtapos, may tinatawag na mga high-end job, di ba? Nasusugat sa ganung pamamaraan ang estado ng tao. Ang Panginoong Hesus din, naramdaman din yan. Bakit? Sapagkat sinabihan siya, hindi ba di kay anak ng karpintero? Ba'y nasaktan, no? Ang Panginoong Hesus dito, bakit? Tatay niya yun Di ba ga? Ano ba ang masama sa pagkakarpintero? Di ba ga? Kaya sabi ng Panginoong Hesus dito sa bandang dulo, walang propetang tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Bakit? Sapagkat dito minatamata na si Hesus no? Di ba kay anak ni Maria, ito mga kapatid mo, no? Pero ang sabihin na natin na kapag react ng malaki dito ay sabihin, para baga sinabi ng mga tao kay Jesus, kailan may anak, ang tatay mo lang naman ni karpintero. Di ba masasaktan din si Jesus? Bakit? Sa pamamagitan ng pagtatrabaho at pagsisikap ni San Jose, nabuhay ni San Jose si Jesus at si Maria. Ay iisipin ninyo, ay kung hindi nagtrabaho si San Jose, paano niya bubuhayin si Maria at si Jesus? Di ba ga? Kung hindi nagtrabaho si San Jose, anong kakainin ni na Maria at ni Jesus? At si San Jose, tinuruan niya si Jesus paano magtrabaho. No? Sapagkat siya isang Hudyong ama. At bilang isang mabuting Hudyong ama, tuturuan niya ang kanyang anak kung paano magtrabaho. Pero hindi lang yun. Bilang isang amang Hudyo,
tinuruan din ni San Jose si Jesus ng mga katuruan ni Moises. Sapagkat sa kultura ng mga Hudyo, ang mga lalaki, ang mga tatay, ang nagtuturo sa kanilang mga anak tungkol sa banal na kasulatan. Ang tatay din ang nagtuturo sa mga anak nila kung paano mamuhay. Kaya dito, pinakita dito ni Jesus, no? Ipinagtanggol niya ang kanyang tatay. Bakit? Wala namang ginagawa masama ang tatay ko. Binuhay ako sa magandang pagtatrabaho. Binuhay ako sa magandang pamamaraan. At dito isang magandang paalaala sa akin at sa ating lahat na narito ngayon, ang ating trabaho ay dapat nating idangal. Kung ito'y tama. Bakit? Sapagkat may mga trabaho na hindi maganda. Halimbawa, maging hired killer ka. Oo, trabaho yan, pero pumapatay ka ng tao, tama ba yan? O, halimbawa, meron dyan, nasa isang sindikato, tinuturuan yung ibang mga tao, magnakaw ka. Oo, trabaho yun, pero tama ba yun? Walang kadangal-dangal yan. Itinataas ng kapistahang ito ni San Jose Manggagawa ang tamang trabaho. Sapagkat ang tamang trabaho ay mayroong tama at totoong dangal. Subalit ng trabahong mali, walang kadagal-dangal yan. Isang kalapastanganan at isang pang-alipustayan sa Diyos. Napakaganda ng sinabi ng unang pagbasa sa atin mula sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Ano ang sabi ni San Pedro? Susunod kami sa Diyos. Di ba? Susunod kami sa Diyos kaysa kanino? Sa tao. No? Kasi anong sabi ng mga saserdote? Di ba pinagbawalan na namin kayong ipangaral si Jesus? Pero anong sabi ni San Pedro, kanina ba kami susunod? Sa inyo ba? O sa tao? Kaya kami susunod? Sa Diyos o sa inyo? O, di lalong nagalit ang mga saserdote, yung mga nasa templo. Bakit? Ay sapagkat ipinumumuka ni San Pedro sa kanila, kayo'y tao lamang, oo, kayo'y saserdote, kayo ay mga pariseyo, subalit tao kayo, hindi kayo Diyos. Ang susundin pa rin namin ay ang mga turo at aral ni Jesus. Bakit? Hindi lang siya tao, siya ay Diyos. At sa ating mabuting balita, yan ang tinuturo sa atin ni Jesus. Na ako at tayo bilang mga tao, tayo ay may dangal. Tayo ay mayroong biyaya mula sa Diyos. At yung dangal natin bilang mga tao ay nakikita sa ating paggawa. At sinong pinakamagandang halimbawa? Si San Jose. Tingnan ninyo si San Jose. Wala man lamang kasasalita-salita sa mga banal na kasulatan. Pero yung kanyang mga paggawa ay napakalaki. No? Mas maingay pa yung kanyang paggawa, yung kanyang pagsunod sa Diyos kaysa sa salita. At yun ang paalaala sa atin ngayong kapistahan ni San Jose Manggagawa. No? Si Pope Francis, mayroon siyang debosyon kay San Jose. Nakakatuwa, no? Sapagkat talaga ipinamalas niya yan. Bakit? Kaya nga tuwing may misa, di ba ga? At pagkatapos ng kaysa ng mahal na Birheng Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na si San Jose, ang nagpalagyan nun si Pope Francis. Bakit? Kasi malinaw kay Pope Francis na hindi lang si San Jose asawa ng mahal na ina. Malinaw kay Pope Francis na hindi lamang si San Jose ang naging ama-amahan ni Jesus sa lupa. Malinaw kay Pope Francis na si San Jose ay hindi lamang tagapag-alaga ng simbahan. Para kay Pope Francis, si San Jose ay halimbawa ng mabuting paggawa. At yan ang hinahamon sa atin. Hinahamon sa atin. Na ngayong unang araw ng buwan ng Mayo, tinitignan natin si San Jose bilang mabuting halimbawa ng paggawa. Tinitignan natin si San Jose bilang isang taong iniisip hindi lamang ang kanyang kapakanan, kundi kapakanan ng kanyang pamilya, kapakanan ng kanyang asawa, kapakanan ng kanyang anak. Na ipinakikita ni San Jose na ang paggawa ay isang biyaya ng Diyos, hindi ito sumpa. No? Nakakalungkot yung ibang mga tao, wala nang trabaho, naglalasing pa agang-aga. No? Oh.
Agang-aga, wala lang ang trabaho, magiinom pa, maglalasing pa, magwawala pa. Abay, teka muna. Ay humanap ika tayo ng trabaho sapagkat yun ay isang biyaya at pakiisa ng tao sa Diyos. Sapagkat yung iba, choosy. No? Gusto ko agad malaki sahod. Uy, hindi Lahat ay nagsisimula sa maliit. Ay sabi, hindi ko to kaya, tinatamad ako. Ay kikipag tinatamad, paano ka uunlad? Si San Jose hindi umangal sa kanyang trabaho bilang karpintero. Ginawa niya ito ng buong puso para mabuhay si Maria at si Jesus. At yun din ang hamon sa atin. At pangatlo, tayo pinapaalalahanan na ngayong buwan ng Mayo sa ating pagdedebosyon sa mahal na Birheng Maria ay sanay yung mga halimbawa ng mahal na ina ay matularan natin sa isip, sa salita at sa gawa. Na yung pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birhen ay hindi lamang maging basta isang simbolo, kundi maging isang pangako na tutulad ako sa mahal na ina sa pagsunod ko sa mga yapak ng kanyang anak na si Jesus. At tayo nagdadasal sa mga manggagawa na naway sila'y ingatan ng Panginoon sa kanilang mga trabaho, na sila'y bigyan ng tama at sapat na sahod, bigyan ng magandang benepisyo. Tayo di dumadalangin sa mga sa kanila'y namumuno, ang mga may-ari ng iba't ibang kumpanya, establishmento, na naway sila'y maging makatarungan sa kanilang mga trabahador. Biyaya ng Diyos na ikay binigyan ng ganyang yaman, ng ganyang karunungan, ng ganyang trabaho, gamitin ito sa ayos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Amen. Manalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista naway magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga negosyante naway gamitin ang kanilang mga pangkabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at mga walang hanap buhay naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong naghirap sa paggawa noong sila ay nabubuhay pa rito sa lupa, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming manunubos sa pagsasama-sama ng aming mga panalangin at sa pamamagitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal sa paggawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo.
aming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmulan ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihahain, ngayong si San Jose ay ginugunita namin. Para mo ng awang pagbigyan ng aming kahilingan, kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog na aming inialay, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang namin ang kapistahan ni San Jose Manggagawa. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Joseng maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal. At para sa kanila, si San Jose naghanap buhay. Kaya kaysa namang anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay.
Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at pagpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. O ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapala tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinagpagsalo sa banal na pakikinabang ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban. Ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayong mapayapa. Salamat sa Diyos.